maglolo. Put all your trust in the Lord. Amen? And we're so very happy that we are visited by a missionary and a pastor. At akalain mo, napakalayo pang mga lugar, pupunta lang sa atin para bisitahan tayo. It's a blessing, amen? It's a blessing to be visited by the pastor and missionary. And I would like to introduce first yung kanyang wife. I would like to ask Ma'am Teresa Grace, could you please stand? All right, Ma'am Teresa, the wife of our speaker today. And Sister Melody Grace, where's Melody? Melody, ito po yung mga anak ni Pastor, okay. And then Myron, where's Myron? Myron, all right, amen. And also Myrtle, okay, Myrtle Joy, amen po. Amen, hindi pa mahirap i-pronounce ang mga pangalan, no? So, and Matt, where is Matt? Matt. And also Melkel. Melkel ba ito? Malkel. Malkel. Amen po. Meron kasi pag lagi mong sama, i-check mo. Wala nang arat sa L. Alright, but we're very happy. Let's give a round of applause, please. Thank you for being here with us today. It's a blessing. Our speaker today to preach to us the Word of God. But I think they're going to give a special number, the whole family. It's a blessing to us to listen. Amen. And our speaker today from Grace Baptist Church, formerly was a missionary. And we thank God for his life, that God used him mightily, especially his ministry is in West Avenue, Quezon City. Our speaker today is Pastor Rodrigo Felipe Jr. with us. Pastor, could you please come and please welcome God. Magandang umaga po sa bawat sapu sa atin. Ano po? Bago po ako mag-preach, I would like to call my family, ano po, gusto po namin gumawa ng ingay. That's what the scripture said, make a joyful noise unto the Lord, all your lands, so the Lord will gladness. For this opportunity na binigay po sa akin that I can stand behind this pulpit, ano po. And also, personally, I would like to thank him for taking care, ano po, some of the members na akin pong napagpastoran way back when we were in Cagayan Valley. I'm Pastor Rodrigo Felipe Jr. po. I grew up in a Christian family. My dad is a pastor that has been with the Lord 5 years ago. And my older brother is also a pastor. Ano po. Of course, my wife, yung father-in-law ko is also a pastor. My brother-in-law ano po, is also a pastor. So, nung ako po ay bata pa, I grew up in a Christian family. Ano po, dinadala po kami Sunday after Sunday sa church. At akala ko I'm already saved. But I was wrong. Ano po, it was March 2, 1986 when I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. So lumaki po ako na nakikita ko mga lingkod ng Diyos, ano po, being a preachers or pastors kid. It's not that easy, ano po, hindi po ganun kadali. Lalo-lalo na yung mga panahon na kami po ay under pa, ano po, ng ganong maliliit na mahirap yung buhay ng pastor sa Pilipinas. So, kahit ganon, sabi ko sa sarili ko that someday ako po ay magiging pastor din, katulad ng aking ama. So, after my high school year, ano po, dumating po sa akin yung takot. Kasi nakita ko kung gaano kahirap yung aming buhay before. Nariyan po na yung aking pong family. Ano po, ang daddy ko po kasi ay hindi po siya graduate sa Bible School. Pero siya po ay nag-work sa Port Philippines ano po, for 20 years. Pero nung kinatagpo at kinausap po siya ng Panginoon, he gave up yung po kanyang
work. Nasa Manila po kami, and then he went back to his hometown, Victoria, Tarlac. At noong 1990, nagsimula po siyang magpastor, pero almost more than half of his life ay pinugol niya sa gawain. Being an ordinary man of the church, naging deacon, naging assistant pastor, then he became a pastor. So, nagkaroon ako ng opportunity na takasan yung panawagan po na Diyos. Dahil po, nag-offer po yung uncle ko is a US Navy, former US Navy before. Na pag-aaralin ako, sabi ko, Uncle, gusto kong kunin mo ako dyan, maging US Navy. Sabi niya sa akin, Barok, sa mga Ilocano, ay mag-aral ka muna ng isang secular course. And then pagkatapos mo ay kukunin kita rito para wala ka sa battlefield na sa office ka. So after my high school, kaya nung pasukan na po, instead na dumiretso po ako sa Bible school, ay tumakas po ako. I enrolled at Central Luzon State University sa CLSU na Vesiha. And I took up a civil engineering course. Kaya kung natapos ko po sana yun, baka pastor kasama ako sa hindi, yung mga may kontrata. Okay. Pero inalaw ng Panginoon for 2 years. All I know na yun yung will na ni Lord sa akin. Kasi ang sabi ko, Lord, pagka nakagraduate ako, pwede rin naman ako maglikod. So, nung patapos na po yung second year, ay hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kasi nung time po na yon ay mag-exam na po kami ng final exam. So, nagre-review po ako, pero walang pumapasok. Sabi ko, gigising nila ako ng madaling araw para mag-review. So, ginawa ko po yon at instead na makapag-review, nakikita ko yung sarili ko nasa isang sulok, umiiyak. And I cannot explain kung bakit. So, that's the time na na-realize ko na parang sabi ng Panginoon, anak, it's enough. Gusto kong bumalik ka na kung saan kita tinatawag. So, it was 1995 when I enrolled at Fundamental Baptist College for Asians sa Tarlac City. At niwan ko po yung aking pong kurso. And no regrets. Hanggang ngayon. Di pa ako nagsisisi na iniwanan ko po yun at sumunod po sa panawagan ng Panginoon. So it was 1998 when I was given the chance na ipagpatuloy yung aking pong pag-aaral sa Marietta Bible College sa Marietta, Ohio. So buong akala ko noong una, yung uncle ko makapagdadala sa akin sa Amerika. Pero pinahiya po ako ng Panginoon Basot na sa pagsunod ko sa Kanya, kaya po niya akong dalhin doon. So, I finished my bachelor degree at 1999 and another 1-year master's degree in 2000 and I went back home. At nag-start po ako sa Abukay, Bataan nung ako po'y binata. At I-start po doon ang isang gawain, and then nung natagpuan po ako na aking pong misis, bago po kami magpakasal ay lumipat po kami sa Cagayan Valley. That's yung pong year 2001. Kaya kami po ay magse-celebrate na aking wife next month. August 10, ng 25th year anniversary. And we thank God for that. So, yun po, 2002, ay nag-start po ako sa Alcala, Cagayan. Kaya ito po, mga nandito. Si Pam po, L'Oreal po during that time, 10 years old pa lang po, Sunday school po namin. Nung bumalik po ako doon, kasi nung nasa Manila na po ako, pakilala po siya sa akin. Basta nakikilala mo pa kasi. Sabi niya, ako po yung isa po sa mga juniors po niyo noon.
napag-asawa din po niya. But anyway, ano po, yun po, ay habang nagpapastor po ako sa Alcala, Cagayan, at 2010, in-start ko po at the same time yung po gawain po sa Lalo, Cagayan. Ano po, yung sa Alcala, yung sa Maranatha Bible Baptist Church, and then sa Alcala po ay Calvary Baptist Church, now is Christian Baptist Church kasi iba na po yung pason. And it was 13 years ago nung kami po ay tinawag po na magpunta po ng Quezon City. At nandun po kami ngayon sa West Avenue, ano po, sa compound po ng Back to the Bible building. Ano po, we rented the place, ano po, and this coming September ay magse-celebrate po ang church ng 20 years anniversary. At sa akin po ay kung saan tayo tatawagin at gagamitin, yun po yung aking pong panawagan. That's why kahit po nakapag-establish po ng mga church building sa Alcala, sa Lalo, ay hindi po naging mahirap para sa akin to give up yung pong aking comfort zone at sundin po panawagan ng Panginoon. Hindi po madali ang buhay sa Manila. Alam po ninyo yan. Pero hindi ko po maintindihan. The only thing I know ay sumunod po sa panawagan ng Panginoon. At yun po, di na po tayo magpapakatagal. If you have your Bible, please open with me the book of 1 Kings chapter 17. Ano po? Just in one verse. Tumayo po tayong lahat as we give honor to the reading of His Word. Pwede po ba basahin po natin ang sabay? Basahin po natin the whole verse. Ano po? Nandiyan na po ba kayo? 1 Kings chapter 17 in verse 24. Everybody begin. And the woman said to Elijah, "Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth." So, dito ko po kinuha yung ating pong pag-aaralan, ano po, na dito po sa praise, thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Shall we pray? Lord, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po para po sa akin. Ako po ay makapag-minister sa church po na ito. Thank you very much, Panginoon Diyos, sa buhay ni Pastor Raymond, na ginamit mo, Panginoon Diyos, to Pastor Kowloon Filipino Baptist Church. Mga kababayan po namin na malayo sa kanilang pamilya. Pero salamat, Panginoon Diyos, dahil merong iglesia na katulad po nito na nangangalaga po sa kanilang spiritual na buhay. And Lord, I pray that you continue to use this church, the members of this church, to become a lighthouse, a channel of blessing. Panginoon, hindi lamang sa mga kapwa po namin Pilipino, but po sa mga nationals po, Panginoon, ng Hong Kong, yung mga Chinese, Panginoon, na maabot ng iyong mga salita at maidala sa iyo pong gawain. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo po ang iyong pong abang lingkod. Lord, I'm not worthy, I'm nothing in thy sight. It's only by your grace, Panginoon, bakit ako po pwedeng tumayo ngayon po umagang ito. Lord, help me. Anoint my lips. Hawakan mo po kami, O Holy Spirit, mangusap ka sa puso ng bawat isa po sa amin. Lord, samahan niyo po kami at pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated po, mga kapatid. Ano po? Well, ngayon po umaga, mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong titignan, ano po, ang ilan sa mga katotohanan na galing po sa salita po na Diyos. Ito po nga first, Kings chapter 17. That was started in verse 1. Kung titignan po natin, ay makikita po natin dito ang isang Bible character in the name of Elijah. Alam po natin, alam ko po na kabisado po ninyo kung sino po si Elijah. At dito po sa pagkakataon po na ito, ito po yung kanyang unang mission, pag-start po ng kanyang pong pagiging prophet. Alam naman po natin, ang propeta po ay mouthpiece po ng Diyos ng mga panahon po na ito. Ang mensahe po ng Diyos ay pinapadaan sa mga propeta po niya.
At hindi na po tayo magpapakatagal. Ano po, 3 bagay na gusto ko pong kasi meron po akong natutunan po, Pastor, na pagka daw nag-preach ka sa isang church na maiksi, baka ma-invite ka ulit. Ano po? Okay, so sige po. 3 bagay, ano po, na gusto ko pong makita po natin na katotohanan coming from our text, ano po, o doon po sa ating pong binasa. The first thing na makikita po natin, ano po, ay yung pong sa verse 1, kung titignan po natin at kung babalikan, naririnig po ba ako pagka binababa ko po yung sige po. Sabi po niya rito, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, sabi niya, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew, nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came to him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. So alam po natin na meron pong problema. The first thing na makikita po natin is the problem. Sa pagkakataon po na ito ay meron pong tagtuyo. Yung pong famine, taggutom, of course, pagka meron pong drought, ano po, merong taggutom at the same time. And it was declared, ano po, by the prophet Elijah. Try to imagine, ano po, for more than 3 years na magkakaroon po ng drought, ano po, ng famine. Pero isang katotohanan na makikita po natin, especially ano po, sa mga lingkod po ng Diyos, na pagka ang lingkod ng Diyos, ang Diyos ang tumawag, although kahit may mga ganitong mga situation, is always in control. Kaya nga kung titignan po natin, ano po, kung pag-aaralan po natin, before na ito pong si Elijah ay pinapunta, ano po, ng Diyos sa brook Cherith, ay kanya na pong sinabi at sinambit kay Elijah na meron pong brook po doon na kanya pong pagkukuhanan ng tubig at meron pong uwak na kanyang ipapadala sa kanya pong pagkain. So ano po yung katotohanan na makikita natin pagdating po sa mga lingkod ng Diyos, bago pa man ang Diyos ay tumawag sa kanyang mga lingkod, inihanda na po ng Diyos sa lugar. Although meron pong problema, of course mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nawawalan ng solution. Kaya nga po sa mga lingkod ng Diyos, ako po ay saludo po kay Pastor Raymond. Alam po ninyo, hindi po madali, ano po, ang mag-mission sa foreign land. Pastor, ilang taon na po kayo rito? Wow. Hindi po madali. Kumbaga, hindi po niya ito territory. Pero I know for sure, mga kapatid, mga kaibigan, ito po si Pastor, ano po, ay tinawag po na Diyos. Do you agree with me? Church, amen? Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, inihanda po ng Diyos, ano po, kay Pastor Raymond sa Kowloon Filipino Baptist Church kayo, ano po, na makakasama niya. Just like Elijah, mga kapatid, mga kaibigan, after po na in-announce po niya yung famine, yung drought na mangyayari, mga kapatid, ano po, meron na pong inihanda ang Diyos sa kanya. Ano po, na lugar na kung saan ay doon po siya, ano po, dadalhin at iingatan ng Diyos sa mga panahon, ano po, na meron pong problema ang ganito, ano po, yung taggutom at yung pong drought. So, nandun po mga kapatid, there's the brook, na kung saan, ano po, kung titignan natin, karamihan po ng mga ilog ng mga panahon po na yon ay unti-unti na po nawawalan ng tubig, but that brook, mga kapatid, na inihanda ng Diyos kailanman ay hindi po nawalan.
And then ito pa po ang nakaka-amaze po rito. Ang Diyos po ay gumagamit ng mga unusual like the birds. Pero mo saan ka makakakita ang ibon na magpapakain sa tao? Di ba ang tao napapakain sa ibon? So doon pala makikita na po natin ang kamay ng Diyos ay nasa kanyang mga lingkod. At ito pa po ang nakakapagtaka. Ano pong ibon ang ginamit niya? Uwak, raven. At ano ang character na raven? Remember during the flood? Tama po ba? During the flood, ano po ang unang pinalabas ni Noah sa ark? Yung pong raven. Am I right? Yung uwak. Para i-check kung tuyo na. But when that raven, mga kapatid, nakakita ng flesh, nakakita ng laman, ano po, kanya po itong sinunggaban at hindi na bumalik to give report. So in short, selfish. Yung ibon. Makasarili. Nung nakakita na siya ng pagkain, hindi na siya bumalik. Para sa ganon ay mabigyan ng confirmation kung pwede nang i-open ni Noah yung ark at bumaba. Ang family ni ni Noah at yung mga animals inside the ark. But imagine, mga kapatid, this time, the brook Cherith, ang ginamit pa na ibon, pwede naman yung dove po, mga kapatid. Kasi yung dove, nung nakakuha ng confirmation na may leaves na fresh, bumalik. Pero pastor, raven. Para ipakita ng Diyos that even the impossible one can become possible. Amen. Kaya, para makabawi siguro yung raven. Ano po? Binabawi ng Panginoon. So, mga kapatid, noong mga panahon na yon, I believe, na si Elijah, marahil sinasabi niya sa sarili niya, okay na ako rito, Panginoon Diyos, salamat. Kung pwede na ako rito. But after, several years maybe, or months, God said to Elijah, sandali. Mukha akong nagiging, paisi-isi ka na. Para ayaw mo na umalis dyan. Elijah, I want you to evacuate that place. Marahil no sinabi ng Diyos yun, sabi ni Elijah, Panginoon, okay na ako rito. Panginoon, pwede na ako magantay habang hindi pa dumarating yung panahon na ibabalik muli ang ulan. Pero ano sabi ng Panginoon? Elijah, iwanan mo yan. Alam ko, nagiging comfort zone mo na yan. And I remember, when we were in Cagayan Valley. Alam ko po, kung pwede na pong sabihin na kung pwede na ako doon na lang. Ako po ay nagpapastor ng dalawang church. Noong mga panahon po na yon, ay involved po kami sa Bible School. Meron po kami Bible School. Yung Berean Bible Theological College po ngayon. Formerly at BCA to Bigarang. At ako po ang tumatayong administrator po ng mga panahon po na yon. Baga nung sinabi ng Panginoon sa akin, anak, I want you to leave Cagayan and go to Manila. Alam po ninyo, being a father, kung pwede kong sabihin sa Panginoon, Lord, maliliit pa yung mga anak ko. 3 pa po sila, no? When it comes to ministry, kung pwede kong sabihin, Lord, hindi pa ba sapat yung ginagawa ko? Nagpapastor ako ng dalawang church. Nagtitrain kami ng mga young people to become your servants. But when God said, I want you to leave your comfort zone,
go to Manila. Hindi ko po alam ang buhay o paano magpalaki na anak doon. Pero, one thing I know, hindi po madali. Sa probinsya po, libre po kami lahat. Tirahan, pag-aaral ng mga bata, may Christian school po doon sa in-laws ko. But when God said, I want you to go to Manila. Alam niyo, the only thing na nasabi ko sa Panginoon, Lord, okay, kung saan mo ako gusto gamitin, sige, susunod ako sa iyo. Hindi man po naging madali, pero isa lamang po ang aking alam, na pagka ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, walang mahirap para sa Diyos. That's why, mga kapatid, mga kaibigan, although there's the problem, but God has a lot of solution. Kaya, may problema kayo, huwag kayong mag-alala. Sabi nga ni Pastor, in the Lord, sa Diyos marami pong solusyon. Alam po ninyo, kung ano lang problema, ano po ang mahirap? Ha? O ang problema po natin when we look up at the mirror, at ang problema natin yung mukha natin, yung mukha. It's hard to face the problem is our face. Joke lang po yan. Ano po? Pero yun yung katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, even the time, ano po, of Abram and his wife, mga kapatid, Sarah, when the triune God said to Abram na mabubuntis ang kanya pong asawa na si Sarah, and Sarah that time ay nasa 90 years old. So tumawa si Sarah, tama po ba? And then the Lord said to Sarah, Sarah, is there anything too hard for thee? Ano sabi ng Luke 1:37? For with God, nothing shall be impossible. So if there's a problem, always there's a solution. Kaya don't give up. Sa bansa po natin, madali nang give up. Huwag na kayo bumalik muna ron. So, dito ko muna. Pero mga kapatid, alam ng Diyos sa nangyayari. Is in control. Is in control. May itinuturo ang Diyos sa ating mga kababayan. Ano sabi niya? Anong gagawin ng Diyos? Ano po? Kung ang kanyang mga bayan ay muling maninikluhod, mga kapatid, mananalangin at tatawag sa Diyos, siya'y didinig, ano po, sa mga panalangin at kanya pong pagagaling. Aayusin. That's why kung may problema po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, kung sino-sino ang ating lalapitan, kung ano-ano yung ating gagawin, the first thing na kinakailangan po natin gawin is to kneel down and pray to God. Remember King Hezekiah? When King Hezekiah, mga kapatid, ano po, yung propeta ng Diyos lumapit sa kanya at sinabi, O King Hezekiah, iayos mo lang yung pamilya mo, yung dahil ilang araw na lang, mamamatay ka na. As a king, gagawa ng paraan niya. Pero anong ginawa ni King Hezekiah? The first thing he did, mga kapatid, is he went back, ano po, and he knelt down and he prayed. Kaya nga, mga kapatid, panalangin. Pagtitiwala sa Diyos. Kailangan po natin. Huwag natin kakalimutan. Pagka mayroong problema, ang Diyos po ay hindi nawawalan ng solusyon. The second thing na gusto ko makita po natin, and the word of the Lord in verse 8 came unto him saying, Arise, get thee to Zarephath,
which belongeth to Sidon, and dwelt there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarephat. When he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray, a little water in a vessel, that I may drink. Pangalawa na makikita po natin, ano po? So nakita natin, if there's the problem, ano po? Nandun po yung solution. But this time we can see here, ano po, the person and her service. Nung ang Diyos po ay tapos na kay Elijah sa Brook Cherith, ang sabi ng Diyos kay Elijah, go to Sarephat. Bago po pumunta si Elijah sa Sarephat, kung titignan pa rin po natin yung katotohanan, inihanda na po ng Diyos ang lugar ng Sarephat para sa kanyang lingkod. Ano sabi niya? And sustaining. Pero mga kapatid, bakit kaya tinanggal ng Diyos itong si Elijah sa Brook Cherith at dinala sa Sarephat? And then yung palang tutulong muli sa kanya, magsusustain sa kanya, is a widow. Puti sana ko yung mga widow katulad po ngayon, na pagka sila po ay nabala mga kapatid at yung asawa nila may insurance, okay. Pero yung widow woman po this time mga kapatid, she's not that kind of mga widows po ngayon. So, nung ito pong si Elijah, nakita na po niya itong widow woman po na ito. Ano po? Immediately, binigay niya yung kanyang hinihingi. That's why, pangalawang gusto ko po makita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, na katotohanan na galing po dito sa ating pong pinag-aaralan, ano po, kayo po ay pinadala ng Diyos ng kanyang lingkod para kayo ay pagpalain. Kayo wag natin sasabihin, gagawin ko ito para pagpalain ko si pastor. Okay. Mga kapatid, kung titignan po natin, talagang gumawa ka para kay pastor, para pagpalain ka. Pero huwag mo ilalagay sa isip mo na pinagpapala mo si pastor. Kaya mo lang ginagawa yun para, pero ang katotohanan si pastor ang dahilan para ikaw ipagpalain. Tama po ba? Kaya pagka pinagpala ka, ano po, of course, mas lalo mong pagpalain si pastor para yung pagpapala tuloy-tuloy. Kasi nung pagkakataon po na ito, ano sabi ng widow woman? Sabi niya, narito ako, namumulot ng panggatong. Ito nga, meron akong dalang steak. At doon sa loob ng aking bahay, meron akong kakarampot na harina at konting mantika. Aking ire-ready ito na huling pagkain hapunan namin ng aking anak. At pagkatapos namin kumain, kami ay mag-aantay na ng kamatayan. Nakita po ninyo? Even without Elijah, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, sabihin na natin, ano po, na nandun na, nakatakda na pagkatapos kumain na mag-ina po na ito, aantayin na nila yung kanilang kamatayan. Pero dahil ang Diyos ay nagpadala ng kanyang lingkod, at itong babae na ito ay sumunod, ano po, sa kanyang lingkod, inuna niya ang lingkod ng Diyos.
Ano po nangyari after? Nagutom po ba sila? Dahil po ang widow woman na ito sumunod sa lingkod ng Diyos. Siya at ang kanyang anak ay pinagpala. Kaya nga mga kapatid, merong mga lingkod ng Diyos na pinapadala sa atin. Ano po? Para tayo po ipagpalain. Through the man of God, mga kapatid, mga kaibigan, makakakamit tayo ng pagpapala sa Diyos. And what kind of blessing? Ang blessing ba ay saglit lang? Hindi po. Until natapos ang drought and famine, sila po ay kumain. Now, kung titignan po natin, kahit wala si Elijah doon, ano po, may mangyayari dito sa mag-ina. Pero dahil ang Diyos ay pinadala siya, pinagpala itong mag-ina. Alam po ba ninyo, that in Genesis chapter 12, kung titignan natin, ano po, sinabi na po rito, Genesis chapter 12, in verse 1, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto a land that I will show thee. I will make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be blessed. Be a blessing. Ano sabi niya sa verse 3? I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Ano sabi ng Diyos? Pagpapalain ko. Sino si Abraham? Lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pagpapalain ko yung mga pagpapalain mo. I will bless thee that blessed thee. Kaya kung ang pastor natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay pinapakain tayo, pinapakain tayo ng salita ng Diyos at naging pagpapala sa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Yung katotohanan, sa una pa man, ang Diyos bahala sa kanyang mga lingkod. Pagkatapos, mga kapatid, in order for us to be blessed, na kailangan natin ang lingkod ng Diyos. Now, nakita natin, opo, yung sitwasyon ng widow woman. Ano po? At yung kanyang anak. Hindi pa natapos doon. Yes, nag-enjoy sila. Pero the widow woman, hindi pa rin po siya kumbinsido. Sa lingkod, sa propeta ng Diyos. Bakit ko sinabing hindi pa rin kumbinsido? It's because yung text po natin in verse 24. After, na merong trahedya, sa kanyang buhay, hindi pa siya kumbinsido, dun sa ginawa ng Diyos, na sila po ay kumakain ng kanyang anak na yung last meal ay hindi po nawawala, nauubos yung oil, yung harina, mga kapatid, to the point na, alam niyo yun, unlimited. Sino mahilig kumain sa unlimited? Samji, o yung mga unlimited restaurant, Di ba? Sino ang
sumusurrender? Yung restaurant o tayo na kumakain? Ano mga kapatid, try to imagine. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kailangan pang subukan siya ng Panginoon through her son. Ano nangyari sa kanyang anak? Namatay. Ano sabi ni Elijah? Tingnan niya, sinisi pa niya. Kaya ka ba nagpunta rito? Para singilin ako sa aking kasalanan? At idadamay mo yung aking anak? Yun po yung sinabi ng widow na para-first ko lang. Nasabi ni Elijah, akin ang anak, yung anak. Binila niya sa kanyang kwarto at pinanlangin niya sa Panginoon at binuhay ng Diyos yung anak na widow. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, ano po, kung titignan po natin, pinaglingkuran ng widow woman na ito ang lingkod ng Diyos. That's why siya will be kapara. Third and last na gusto ko pong makita natin is the promise. And then, the sustenance. May pangako ang Diyos. Nakita natin ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, na sa widow woman na yon, siya po ay alagaan at ingatan. Dahil ingatan niya o pinaglingkuran niya ang lingkod ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, ang pangako ng Diyos. Napakaraming pangako ang Diyos sa kanyang mga salita. The only thing na kailangan po natin ay panghawakan ang pangako ng Diyos na yan at pagtiwalaan. Pero titignan po natin ang mga pangako na yan. Bago ibibigay ng Diyos, meron pa po tayo. Yung mga iba, may gagawin tayo. Diba? When it comes to our giving. Tama po ba? Kailan po siksik-liglig umaapaw? And look, pagka tayo nagbigay, tama po ba? Kailan bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos ang kanyang pagpapala na walang sukat na kalalagyan pagka ibinigay natin ang ating mga igapo sa iglesia. Huwag po natin sabihin na, ay ganun pala, pagpapalain pala ako ng Diyos kahit wala. Hindi po. Kailan ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin in Matthew chapter 6 in verse 33. Sinabi ba niya kaagad na ibibigay ko ang lahat ng inyong pangangailangan? Hindi po. Meron muna sinabi ang Diyos that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And then after that, yung pangako ng Diyos, ano po, na sabi niya, and all the things shall be added unto thee. Gusto po natin yung may add sa atin. Unahin natin hanapin ang Diyos sa buhay natin. Ginagawa kasi natin, hinahanap natin yung kayamanan ng mundo. Sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan. Nakakalimutan natin ang pinanggagalingan, yung resources. Saan nanggagaling? Ano po yung mga pagpapala na inahabol natin sa sanlibutan? Hindi ba galing sa Diyos? Kung kalooban ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain ka, unahin mo lang siya. Amen. Pagtiwala ka lang. Amen. Pagtiwalaan mo lang siya. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Pagka nag-fail ka, nagiging last resort sa buhay mo ang Diyos. Hindi po, baliktarin mo. Unahin mo ang Diyos. Bahala ang Diyos sa pagpapala. Sabi niya, in all these things, name it. Even the smallest need. Name all. Yun ang ating to you.
Mga kapatid, yung po yung gusto kong ibigay po sa atin. Ano po? Na ang pangako ng Diyos to sustain us. It's like the widow woman. I know for sure wala mang naging sumunod na. Pero alam ko na ang Diyos ay naging mabuti. That's why He said, yung pong ating friends, now that I know that thou art the milk and in the word of the Lord in thy mouth is true. Kaya nga si Pastor, pagka nag-preach dito, tinatamaan ka, huwag kang magalit kay Pastor. Magpasalamat ka kay Pastor. Dahil ang Holy Spirit gumagawa sa buhay mo. Hindi yung pagka tinamahan ka, sasabihin mo, naku, pinapatamahan ako ni Pastor, pinapersonal ako ni Pastor. No. Mahal ka ng Pastor. Mahal ka rin ng Diyos. Bawat pastor na tumatayo rito, ang kanilang pinapangaral ay ang pinakailangan yung mapakinggan, hindi yung gusto nyo pakinggan. Dahil ang mensahe na dinideliver ng mga lingkod ng Diyos ay galing sa kanila. Love your pastor, support your pastor, and obey your pastor. Thank you very much, Pastor. Heavenly Father, for the message that we received today, that exhorting your people. Thank you for the wisdom that you've been given to your preacher today who preached the word, that gives us a great challenge. Yes, Lord, indeed. Unahin ka namin, Panginoon. Minsan ang pangyayari sa buhay Kristiyano ay nagkakaroon ng pag-uuna sa sarili at sa ibang bagay. But we, Lord God, teach us, Lord, to put you first. That you are the number one priority of this life. In our Christian life, in our service, in our family, in our work, Lord, una ka sa lahat. It's not because of the things that we are going to get or the things that you are going to give to us, but because you are our God. You are our Heavenly Father. And we love you above all things. Thank you for loving us, O Lord. And today, the short invitation to your people, Lord God. I pray that you're going to bless them to have this personal commitment where they are sitting down. And to give the commitment to put you first and number one in their life. Well, bows with a nice close. Napakinggan mong salita ng ating Panginoon. Very clear. His message for you. Sometimes you have the problem. Go to God. Not to social media. Not to Facebook. Not sa hugot. Come to God. Personally. And kneel down to Him. That even a lot of drought in life. It seems na yung buhay natin, we experience a lot of drought in life. The burdens and the problems that we are facing in this life. Kapatid, God is the answer to everything. God is the only one that can give you peace. Only God can give you love in that heart. And God has a promise to us that He will bless us if we are going to obey Him and put Him number one. Oh, Lord. Can you say to the Lord today, Pastor, I will put God first in my life and I will obey Him. I will be faithful to Him. Because the Bible said that a faithful man is always abound with the blessings of God. Is that the desire of your heart today? To answer the message of God in your heart today? Yes, Pastor. If that's the desire of your heart today, can you give your right hand to God? I will pray for you. I will not allow you to come, but can you give your right hand to God? I will pray for you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.
God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. If we have our visitor today, it is not an accident that you're here. God has a purpose why you are here. What is that, Pastor? The message of salvation. The great promise that God has given us, not only to bless us, but those who are in need of salvation is in the person of Jesus Christ. That's why God gave His only begotten Son, our Heavenly Father. The Bible said, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Salvation only found in the person of Christ, where Jesus died on the cross 2,000 years ago. He shed His blood for the forgiveness and remission of sins. The Bible said, without the shedding of blood, there is no remission for sins. That's why Jesus Christ died on the cross for you. That's for you. That's for you. Through His death, we are reconciled. Why reconciliation? Because you are separated from God. Why? Because of sin. Now, only through the death of Christ that you might reconcile to God. If you reject Christ, there's no way to heaven. Because Jesus said in John 4:6, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Salvation only found in the person of Christ. Christ is the only way to heaven. Not the religion. Not the religion. Not in your personal righteousness, but only in the person of Jesus Christ. The Bible tells us repentance toward God and faith toward Lord Jesus Christ. If you repent of your sin right now, and you are going to receive Jesus as your Lord and Savior, the Bible said in John chapter 1, verse number 12, the Bible said, but as many as receive Him to them, gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. If you are willing to repent of your sin right now, as the Lord Jesus enable you, as the Lord God enable you to come to Jesus today, to our visitor, are you willing to repent of your sin and receive Jesus Christ as your Lord and Savior? The only way to heaven? Only Jesus Christ. If you reject Christ, mga kapatid, there is no way anymore. You know why people go to hell? They go to hell because they don't have the Savior. And that Savior is Jesus. Life is uncertain. You do not know what's on tomorrow or what is your life. It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. You cannot boast tomorrow because the Bible said, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. And I know that death is sure. Death is sure. You do not know when these things come. But the Bible tells us in Hebrews 9:27, and thus it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. If you reject Christ, there is no way to heaven. Only Jesus Christ, the way to heaven. To our beloved visitors today who are here today, you heard the message that Jesus Christ is the Savior. He died, buried, and rose on the third day. The hope of your salvation. Are you willing to receive Him in your life as your Lord and Savior right now? Kung yan ang nais ng puso mo, can you raise your right hand para makita kita? I will pray for you while all people are bowing their heads. Thank you, ate. We have one. God bless you. Thank you for a great heart. Thank you, ate. Thank you. Salamat. Salamat. We have one. God bless you, ate. We have two. God bless you, ate. We have three. Thank you for an honest heart. We have four. We have five. Thank you po. Thank you po. We have our counselors later. They're going to share to you if you're not assured of this life. Right. God bless you. God bless you. We thank you, Heavenly Father, for these 5 people right now decide to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. I pray for their salvation, Lord God. Because of what Jesus said, no one can come to me except the Father will draw him to come to me. Thank you, Lord God, that you enable these people to come to Christ. And this is our prayer, O Lord, that they might receive the salvation. Salamat sa iyong dakilang salita sa umangin ito.
at ang iyong pagpapala ay maging sa bawat isa. Glory and honor belongs to you. All these things we ask and pray in Jesus' name. And all God's people say, Amen. Let's give our big hands to the Lord. What a blessing to listen to the precious word of the Lord today. Thank you, Pastor, for preaching to us the word of the Lord today. And I'd like to ask